sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Una sa lahat ay gusto ko munang batiin ka at sa mga tagapakinig mo ng isang magandang araw. Isa ako sa mga madalas makinig sa inyong programa, Papa Dudut, at talaga namang sinusubaybayan ko ang bawat istoryang tinatampok nyo dito. Sumulat ako sa iyo dahil gusto kong ibahagi ang aking buhay pag-ibig na hindi mo akalain na mangyayari sa totoong buhay. Papa Dudut, nakikiusap ako sa inyo. Naitago mo na lamang ako sa pangalang Merlin, 33 years old at isang call center agent. Ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento ng pag-ibig at alam ko na marami sa inyo ang magsisitaasan ng kilay. Pero naglalakas loob pa rin ako dahil umaasa ako na kahit papaano ay mabibigyan ninyo ako ng kaunting payo. Sisimulan ko ang aking kwento 7 taon na ang nakalipas. Isa akong babaeng medyo konserbatibo. Siguro dahil sa mahigpit sa akin ang mga magulang ko kaya pati ang pagiging konserbatibo nila ay nakuha ko. Ako kasi ang tipo ng babae na medyo manang pero kalog. Bagamat may mga lalaking nanliligaw sa akin ay hindi ko sila pinapansin dahil ayaw ko sa mga tulad nilang agresibo. Gusto ko kasi sa isang lalaki ay harmless at mukhang hindi makabasag ng pinggan. Hanggang sa matagpuan ko ang katangiang yon sa isang lalaki, si Romar. Marlene, salamat ha sa pagsama mo sa akin ngayong Valentine's Day. Pinasaya mo ang araw ko. Sabi sa akin noon ni Romar. Sa dinami-rami ng mga lalaki na galok sa akin para maging Valentine's Day ay siya ang pinili ko. Mas komportable kasi ako kapag kasama ko si Romar. At aaminin kong siya na ang tinitibok ng puso ko. Wala yan, Romar. Masaya din ako dahil magkasama tayo. At saka ako pa ang dapat magpasalamat kasi binigyan mo ko ng flowers, chocolates at cute teddy bear. Sabi ko pa sa kanya. Maya-maya ay tumingin sa akin si Robert. Hinawakan niya ang aking kamay at may binulong siya sa akin. Alam mo ba, Marlene? Sa tuwing umingiti ka, gumagaan ang pakiramdam ko. Ewan ko pero hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita o nakakausap man lang. Napangiti naman ako sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. At parang nauudyo ka na ang aking sarili na tanggapin ng tuluyan si Romar bilang boyfriend ko. Ikaw ha, Romar? Pinapahaba mo naman ang hair ko. Gusto mo yatang sagutin ko na ang paniligaw mo sa akin, no? Panunokso ko pa sa kanya. Oo Sana mahal na mahal kasi kita. Matagal mo nang pinapatibok ang puso ko. Nasasabik na wika niya sa akin. Natawa naman ako noon sa naging reaksyon ni Romar sa akin. Asus, ikaw talaga, Romar. Okay, sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Finally ay tinanggap ko na ang kanyang pagmamahal. Talaga? Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko sa kanya. Oo, Romar, tayo na. Girlfriend mo na ako kasi mahal kita. Pagpapatuloy ko. Sa totoo lang matagal na sana kitang gustong sagutin kaso hinayaan ko munang manligaw ka ng bongga sa akin. Gusto ko kasing patunayan mo sa akin kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa akin. And finally, I realize na mahal mo nga ako. Sabi ko pa sa kanya. Salamat, Merlin. Ganito pala ang feeling na
Sinagot ka na ng babaeng mahal mo. Ang saya-saya. Halos tumalon sa saya si Romar ng mga sandaling yon. Napapangiti lamang ako habang pinagmamasdang masaya ang boyfriend ko. Alam mo ba, Romar? Marami nang liligaw sa akin pero hindi ko sila pansin. Kasi ikaw ang tinitibok ng puso ko. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging boyfriend ko. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo. Sabi ko pa sa kanya. Ako rin naman, napakaswerte ko dahil naging girlfriend kita. Wika ni Romar, sabay halik sa aking pisngi. Nakita ko kay Romar ang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Bukod sa nakaramdam na ako ng pagmamahal sa kanya. Kaya nang manligaw siya ay sinagot ko siya kaagad. Simula noon ay naging masaya ang relasyon namin. Hindi alintana ang physical disability niya sapagkat bukod sa gwapo si Romar, isa rin siyang mabait, maalaga at maalalahaning boyfriend. Nagustuhan ko rin sa kanyang pagiging responsable niya at ni minsan ay hindi niya nagawang makalimot sa akin. Nagpatuloy ang masaya naming relasyon hanggang sa isang gabi sa araw ng despedida de soltera ng aking kaibigan ay makikilala ko ang isang lalaki na magpapagulo ng aking nararamdaman para kay Romar. Hindi ko makakalimutan na dinala ako ng mga kaibigan ko sa isang gay bar kung saan ay may mga nagsasayaw na macho dancers. At dahil nga sa conservative ako kaya asiwang-asiwa ako. Kapag may lumalapit na mga macho dancers at sumasayaw habang inilalapit nila sa amin ang kanilang oily na katawan at malalaking pabukol habang suot ang kanilang trunks. Hanggang sa may lumapit sa akin na isang macho dancer. Natulala ako dahil sa lahat ng macho dancers na naroon. Siya lamang ang gwapo. Matipuno at may abs ang pangangatawan. Matangkad, mestizo, mabango at saka yung mga titig niya sa akin ay para bang may magnet at hinihila ako palapit sa kanya. In other words ay nakalimutan kong may boyfriend ako dahil sa lalaking gumigiling sa harapan ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon, Papa Dudut. Bukod kasi sa nagbuka kong uhaw na uhaw doon sa Mr. Poging sumasayaw sa harapan ko. Ay aminin kong nakaramdam ako ng konsensya. Katunayan pa nga pag uwi ko sa bahay ay napadasal pa ako ng 10 oras. Inaamin ko, Papa Dudut, na sobra akong humahanga sa angking kakisigan ng lalaking yon. Pero hanggang paghanga lang naman yon at normal lang sa isang babaeng katulad ko na humanga sa isang lalaki. Bagamat palagi kong naiisip ang lalaking yon, ay hindi naman naging hadlang yon sa pagmamahal ko kay Romar. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay si Romar lamang ang lalaki sa puso ko. Ngunit isang araw habang nakasakay sa jeep ay hindi ko ina-expect na may makakasakay akong pamilyar na tao. Excuse me, nakangiting wika sa akin ng lalaki. Agad ko siyang namukhaan, ito yung macho dancer na hinahangaan ko. Ha? Teka, ikaw yung... Halos pabulong kong sabi. Nasakyan naman kaagad niya ang ibig kong sabihin. Yap, ako yun. Actually, hindi kita makakalimutan. Ikaw lang kasi yung kaisa-isang client na hindi nag-take advantage sa akin. Sabi pa niya. Sinama lang kasi ako ng mga kaibigan ko doon. Actually, wala akong kaalam-alam na doon pala kami mag-girls night out. Paliwanag ko. Anyway, magaling kang gumiling at saka ikaw ang pinakagwapong lalaki nandun ha. Puri ko pa sa kanya. Anyway, ano palang name mo? Tanong niya sa akin. Merlin. Ikaw? Ngumiti naman siya nang malaman niya ang pangalan ko. Lander ang totoong pangalan ko. Pero screen name ko sa gay bar na pinagtatrabahuan ko ay Alejandro. Kaya nga habang gumigiling ako ay pinapatugtog ko yung kanta ni Lady Gaga na Alejandro. Kwento pa niya sa akin. Lander, nice name. Sa totoo lang gusto ko ang pangalang Lander. Lalaking lalaki kasi ang dating. Actually kapag nagkaroon ako ng anak na lalaki, gusto ko Lander ang pangalan. Puri ko pa sa kanya. Talaga? Thanks Merlin.
Natutuwang wika pa ni Lander. In fairness kay Lander ay kahit na ngayon lang kami formal na nagkakilala, ay ramdam ko kaagad na kampante ako. Alam kong mabuti siyang tao at ramdam kong magkakasundo kami sa maraming bagay. Siya nga pala, saan ang lakad mo ngayon? Tanong ni Lander sa akin. May dinner date kami ng boyfriend ko. Pagtatapat ko sa kanya. Napansin ko naman na lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Lander. Ganun ba? Ikaw Lander. Baling ko naman sa kanya. Dediretso na ako, pakalookan. May show pa kasi ako mamayang gabi. Nakangiting sagot sa akin ni Lander. Samantala dahil sa malapit na ako sa aking destinasyon ay ginamit ko na ang opportunity para maging kaibigan si Lander. Siya nga pala, anong cellphone number mo? Para text-text tayo, sabi ko sa kanya. Sige ba? Teka, di ba siloso type ang boyfriend mo? Alam mo na. Panunubok niya sa akin. Ay nako, hindi yun siloso no. Huwag kang mag-alala doon. Paniniguro ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpalitan na kami ng numero. Ano Merlin, friends na tayo ha? Nasasabik niyang wika sa akin. Siyempre naman Lander, friends na tayo simula ngayon. Excited ko ring sagot sa kanya bago ako nagpaalam at buwaba ng jeep. Papadudot isang mabait at palakaibigan tao si Lander. Bukod sa malakas ang karisma niya, kaya hindi katakatakang nahuli niya ang loob ko. Agad ko siyang nakasundo at naging kaibigan. Nung una'y panay ang palitan namin ng text sa isa't isa hanggang sa nagtatawagan na kami sa phone o di kaya naman ay nagchat-chat sa Facebook. Nang lumaon ay inaya na rin niya akong lumabas upang mamasyal o di kaya ay manood ng sine. Ako naman ay sumasama siyempre sa kanya pero wala yung halong mali siya. Sa pagkakasama namin ay nakilala ko si Lander. Napansin ko rin na nagkakapareho ang buhay naming dalawa. Na pareho kaming laki sa hirap. Hindi tulad ni Romar na may kaya sa buhay. Dahil sa pagkakapareho namin ay hindi ko namamalayang nahuhulog na rin ang loob ko kay Lander Papadudot. Iniibig ko na rin siya pero gulong-gulo ang isipan ko noon sapagkat mahal ko rin si Romar. Kumbaga pantay ang pagmamahal na nararamdaman ko sa dalawang lalaki. Dahil dito ay hindi ko magawang i-give up ang isa sa kanilang dalawa dahil pareho ko silang mahal. Bagamat inaamin ko Papadudot na na-in-love din ako kay Lander ay hindi ko magawang ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi ko kasi ugaling gumawa ng first move sa isang lalaki kaya sa halip na ipagtapat ko sa kanya ang aking nararamdaman ay tinago ko na lamang ito. At saka nagigilty rin ako sa aking boyfriend na si Romar at ayaw ko magmukhang salawahan. Sinubukan ko ring burahin si Lander sa puso ko at ibigay na lamang kay Romar ang 100% ng pagmamahal ko. Pero sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay hindi ko magawa. Papadudot, dalawang lalaki kasi ang tinitibok ng puso ko. Hanggang sa isang araw ay may pinagtapat sa akin si Lander na siyang nagpagulat sa akin. Salamat Lander sa pagsama mo sa akin dito sa simbahan. Sabi ko noon kay Lander habang kalalabas lang namin ng simbahan ng Immaculate Conception sa Sangangdaan. Doon kasi ako madalas na magsimba kahit na nakatira ako noon sa Baisa. Wala yun. Siya nga pala, nasa na si Romar? Tanong niya sa akin. Ayun, dumalaw muna sa mga lolo at lola niya sa Aringay sa La Union. Kwento ko sa kanya. Anyway, pareho pala kami ng probinsya ni Romar. Ako naman sa Rosario. Pareho pala kayong Ilocano ni Romar. Natutuwang wika niya. Sabi nga nila masarap daw magmahal ang lalaking Ilocano. Well, I agree. Masarap nga kayong magmahal, pagsang-ayon ko. Merlin, total naman malayo na tayo sa simbahan at wala nang masyadong tao sa kalye. May ipagtatapat sana ako sa iyo. Maya-maya'y wika ni Lander sa akin. Tila ba nahihiya siya o nag-aalinlangang magtapat sa akin? Ano naman yun Lander? Curious kong tanong sa kanya. Ngunit niyakap ako noon ni Lander. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Anong nararamdaman mo sa yakap ko?
Naririnig mo ba ang tibok ng puso ko? Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Pabulong niyang wika sa akin. Hindi naman ako nakakibo noon at napapikit lamang ako habang damang-dama ko ang kanyang dibdib. Tumingin ka sa mga mata ko, Merlin. Anong napapansin mo? Anong pinapahiwatig nito sa iyo? Sinunod ko naman siya at napatingin sa kanyang mga mata. Merlin, mahal kita. Alam ko na may iba ka nang mahal si Romar. Pero gusto kong iparating sa iyo ang nararamdaman kong espesyal para sa iyo. Merlin, handa ako maging pangalawa sa puso mo basta mahalin mo lang ako. Pag-amin niya sa akin. Lander, napapalunok kong wika sa kanya. Pakiusap, Merlin. Sabihin mo rin sa akin na mahal mo ko. Hindi ako nag-a-assume pero nararamdaman kong may nararamdaman kang espesyal para sa akin. Oo, Papa Dudut. Aaminin kong may nararamdaman akong pag-ibig sa kanya. Pero that time ay mahal ko din si Romar. Bukod sa inuusig ako ng aking konsensya dahil naging mabuting boyfriend naman sa akin si Romar. I'm sorry, Lander. Tanging nasabi ko sa kanya. Sige, Merlin. Pagbibigyan kita ng ilang araw para makapag-isip-isip. Pero sana'y magpakatotoo ka sa nararamdaman mo sa akin. Alam kong mahal mo si Romar. Pero pwede mo rin naman akong mahalin, hindi ba? Ayos lang sa akin kung dalawa kaming lalaki sa buhay mo. Ang mahalaga ay pareho mo kaming mahal, sabi pa niya sa akin. Lalo akong nakaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya. Hindi ko kayo pwedeng mahalin ng sabay, sabi ko sa kanya. Merlin, please, for the last time. Sana'y magpakatotoo ka sa nararamdaman mo. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Oo, Lander, inaamin ko. Mahal kita pero mahal ko din si Romar. Naibulalas ko. Bakit hindi mo kami mahalin ng sabay? Panunubok pa niya sa akin. Alam mong imposibleng mangyari yon. Isa lang ang puso ng tao. Isa lang ang kaya nitong mahalin. Katwiran ko kay Lander. Please, Lander. Pag-iisipan ko muna kung talagang pag-ibig ang nararamdaman ko sa iyo. Nakita ko namang huminga ng malalim si Lander bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sige, Merlin, handa akong maghintay sa kasagutan mo. Papadudot dumating ang puntong gulong-gulo ang isipan ko sa kung sino ang dalawang lalaki ang mahal ko. Mahal ko si Romar pero mahal ko din si Lander. Kaya halos masiraan ako ng bait sa kakaisip at kakasuri sa aking damdamin. Hanggang sa sumuko na rin ako at napagtanto kong hindi ko kayang i-give up sila. Sa kabilang banda ay napansin ni Romar ang madalas kong panghihina at pananamlay kaya madalas niya akong tanungin kung ayos lang ba ako. Hindi ko naman magawang ipagtapat sa kanya ang nangyayaring krisis sa aking buhay pag-ibig. At saka Papadudot, nakakaramdam ako ng guilt sa tuwing makikita ko ang aking boyfriend na inaasikaso ako. Noong una ay kinikimkim ko sa kanya ang nararamdaman ko hanggang sa dumating ang araw na labis akong binabagabag ng aking konsensya. Kaya nagdesisyon ako na ipagtapat kay Romar ang pinagdadaanan kong krisis sa pag-ibig. Romar, may sasabihin sana ako sa iyo. Mahina at tila kinakabahan kong sabi sa aking boyfriend. Pero pinutol niya yon dahil meron siyang sasabihin sa akin na mas mahalaga. Teka. Bago mo sabihin yan sa akin may ibibigay ako sa iyo. Teka, bubuksan ko. Wika niya at pagkatapos ay tumambad sa akin ng isang singsing na nasa loob ng maliit na box. Ha, singsing? Nagulat at tila ng mutla kong wika pagkakita sa singsing. Bakit nagulat ka? Curious niyang tanong sa akin. Pero hindi ako nakasagot dahil sobra akong speechless sa kanyang proposal. Hindi ko rin maitago noon sa kanyang aking discomfort. Merlin, will you marry me? Tanong niya sa akin. Sa puntong yon ay nag-decide na akong magsalita. Teka Romar, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ako handang magpakasal, pag-amin ko sa kanya. Bakit naman?
Tila nagulat at nasasaktan niyang tanong sa akin. I'm sorry, kasalanan ko. Binigla kita masyado. Hindi Romar, may sasabihin ako sa iyo. Panimula ko. Seryosong napatingin naman siya sa akin. Ano yun, mahal ko? Oo, mahal na mahal kita pero dalawa kayong lalaking mahal ko. Pag-amin ko sa kanya. Halata naman kay Romar na nabigla siya sa aking sinabi. Ano? Alam ko magugulat ka, mahal kita, Romar, pero may mahal pa akong isang lalaki pagtatapat ko sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Marlene? Tinatraidor mo ako? Tila galit niyang wika sa akin. Hindi kita tinatraidor, Romar. Gate ko sa kanya. Ano bang tawag dyan, ha, Marlene? Niloloko mo ako. Akusa niya sa akin at halos maiyak na siya sa sobrang galit ng mga sandaling yon. Makinig ka muna sa akin, Romar. Pwede ba? Ganito kasi yon. Mahal kita, Romar. As in mahal na mahal. Pero may dumating sa akin na isa pang lalaki sa buhay ko. At mahal ko din siya tulad ng pagmamahal ko sa iyo, Romar. Pareho ko kayong mahal ni Lander. Paglalahad ko sa kanya ng katotohanan. Nababaliw ka na, Marlene. Sigaw niya sa akin at pagkatapos ay napahagulhol na siya ng malakas. Hindi ako nababaliw. Diin ko noon sa kanya. Lander palang pangalan ng bago mong lalaki, Marlene. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Minahal pa naman kita tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin. Ang sama mo. Halos umabot hanggang langit ang galit niya sa akin ng mga sandaling yon. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Romar. Sabi ko sa kanya. Sige, mamili ka, Marlene. Ako o ang Lander mong yan? Mamili ka. Yon ang tanong niya sa akin. Pero hindi ako kumibo noon dahil gulong-gulo ang aking isipan. Naintindihan naman yon ni Romar kaya muli siyang nagpatuloy. Sige, kahit masakit sa akin magpaparaya na ako. I'm sure gwapo yung pinalit mo sa akin at hindi siguro siya disabled katulad ko. Sige Marlene, magpapakalayo na ako para hindi na ako makagulo pa sa bago mong pag-ibig. Papadudot, alam kong iisipin mo at ng inyong mga listeners sa akin na isa akong baliw, sakim at kung ano-ano pa. Dahil sa pagiging salawahan ko pagdating sa pag-ibig. Pero ano ang magagawa ko? Parehong tinitibok ng puso ko ang dalawang lalaking yon. Minsan nga sinusuri ko ang budhi ko kung bakit ganito ang nangyari sa akin. Madalas ko ring pinagdarasal sa Diyos na sana'y pagliwanagin niya ang isipan ko sa kung sino kina Romar at Lander ang pipiliin ko. Pero dumaan ang mga araw at buwan pero hindi maliwanagan ang isipan ko. Hanggang sa tanggapin ko na lamang ang katotohanan na silang dalawa ang mahal ko. Kaya labis ako nasakta noon nang iwanan ako ni Romar bukod sa binabagabag ako ng aking konsensya dahil sa ginawa ko sa kanya. Sa kabilang banda naman ay si Lander ang naging sandigan ko habang nangungulila ako kay Romar. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang muling bumalik sa akin si Romar. Marlene, I'm sorry. Naiiyak na wika sa akin ni Romar. Patawad kung iniwan kita nung isang linggo, Marlene. I realized na hindi ko kayang mawala ka sa akin. Alam mo ba, simula noon ay hindi na ako pinatulog dahil sa kakaisip ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Marlene. Oo, pumapayag na ako kahit na may kahati ako sa pag-ibig mo. Sabi pa niya sa akin. Romar, pasensya na kung ganito ang sitwasyon ko ngayon. Weak ako sa kanya habang sobrang naguguluhan pa rin sa aking nararamdaman. Oo Marlene, naiintindihan ko. Mahal mo kaming dalawa ni Lander at tanggap ko yon. Basta ipangako mo lang sa akin na mamahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal mo sa lalaking yon. Sabi pa sa akin ni Romar. Oo Romar, nangangako ako sa iyo. Yun lamang ang tangi kong nasabi sa kanya. Samantala nung araw ding yon ay dumating si Lander sa aking bahay at naabutan nga siya doon ni Lander. Romar, nag-aalalang wika ni Lander sa kanya. Oo Lander, at tanggap ko na may kahati ako sa puso ni Marlene. Sa totoo lang ay hindi ko akalain na mangyayari ito sa totoong buhay.
na maghahati ang dalawang lalaki sa isang babae. Pero ayos lang, lulunukin ko ang pride ko alang-alang sa pagmamahal ko kay Merlin. Pagpapatuloy pa niya. Romar, tila ba hindi makapaniwala si Lander. Napayag si Romar sa ganong setup. Naunawaan kita, Lander. Alam ko na mahal mo rin si Merlin at pareho niya tayong mahal. Wika pa ni Romar sa kanya. Sana mapatawad niyo ako, Romar, Lander. Pero ewan ko ba kung bakit ganito ang nangyayari sa akin? Sadyang mapaglaro lang siguro ang tadhana. Minsan nga tinatanong ko sa Diyos kung bakit parehong kayo ang tinitubok ng puso ko. Kung bakit pareho ko kayong mahal. Hindi ko naman magawang isakripisyo ang pagmamahal ko sa inyo dahil hindi ko kayang mawala kayong dalawa sa akin. Buti na lamang at naiintindihan ninyo ako. Salamat, Romar at Lander. Sabi ko naman sa dalawang lalaking iniibig ko. Di bali, Merlin, tutulungan ka namin sa dinaranas mong problema ngayon. Kung sino man sa amin ni Romar ang pipiliin mo sa bandang huli, maluwag naming tatanggapin ang magiging desisyon mo. Paniniguro naman ni Lander sa akin. Basta Merlin, nandito lang kami ni Lander sa tabi mo. Tutulungan ka namin na maliwanagan ang isipan mo sa kung sino sa amin dalawa ang pipiliin mo. Sa ngayon ay ibibigay namin ni Lander ang pagmamahal na nararapat sa iyo, ang sabi pa ni Romar. Salamat sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Yun na lamang ang nasabi ko sa kanila. Papa Dudut, alam ko sa mga oras na ito ay hinuhusgahan na ako ng inyong mga listeners pero ayos lang po sa akin. Wala rin naman silang magagawa dahil hindi nila alam ang kalagayan ko. Malamang ay sasabihin ninyo sa akin na isa akong immoral dahil dalawang lalaki ang palagi kong kasama sa kama. Wala akong magagawa kung yan ang tingin ninyo sa akin. Ako ay nagmahal lang ako at naniniwala ako na hindi kasalanan ang magmahal. Papa Dudut, tinanggap ko noon ang kalagayan ko. Nakatira na ngayon ako sa aking bahay kasama ang dalawang lalaki sa aking buhay. Hindi ko na rin hinahangad noon na pagliwanagin ang isipan ko sa kung sino sa dalawa ang pipiliin ko. Papa Dudut, mahal na mahal ko silang dalawa noon at mahal na mahal din nila ako. Ngunit alam kong hindi yon panghabang buhay. 1 taon na ang inabot ng pakikipagrelasyon ko sa dalawang lalaki. Inaamin ko na sa tuwing gabi ay dalawang lalaki ang palagi kong katabi sa kama at masaya naman kami noon sa aming ginagawa. Nagmamahalan kaming tatlo at walang masama roon. Pero dumating din ang panahon na kinailangan kong mamili at mas pinili ko si Lander kesa kay Romar. Tinanggap naman ni Romar ang aking desisyon at pinalaya na niya ako. Habang kami ni Lander ay nagpatuloy sa pag-iibigan. Kung maririnig din niyo ang kwento ko ay hindi niyo akalain na nangyari pala ito sa totoong buhay. Maski nga ako ay hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Pero kahit na ganoon ay sumulat pa rin ako sa programa ninyo para ibahagi ang kakaibang kwento ko ng pag-ibig sa dalawang lalaki. Muli, Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Kung may papayo kayo, lalo na sa mga ka-online dyan, ay malugod ko kayong tatanggapin. Ang inyong mga advice, hiling ko lang na sana'y huwag kayong manghusga kaagad at unawain na lamang ang aking damdamin. Lubos na nagpapasalamat, Merlin. Isa lang ang kayang mahalin ng ating puso, hindi po dalawa. Lalong hindi kaya ng marami. Mayroon at meron talagang isa na mananaig sa puso mo at yon ay si Lander. Oo, inaamin ko na nagulat ako at paniguradong ganun din ang mga nakikinig ngayon ng iyong kwento dahil 1 taon kang nakipag-live-in sa dalawang lalaki. Ang nakapagtataka lamang ay paano yon nakaya ng dalawang lalaki. Ganun pa man ay hindi ka namin masisisi, Merlin, kung labis kang naguluhan sa iyong mga naramdaman. At umabot pa sa mahigit 1 taon bago mo na-realize kung sino talaga ang mahal mo sa dalawa. Anyway, ang importante naman sa ngayon ay nakapili ka at masaya ka na sa pinili mo. Muli, maraming salamat, Merlin, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless and good luck sa iyo.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po